Ang katotohanan sa Armageddon. Akala ng marami ang Armageddon ay pagsabog ng nukleyar o kaya ang pagtatapos ng mundo dahil sa mga giyera o pagsakop ng alien. Pero alam mo ba na ang Armageddon ay isang aktwal na lugar at isang tiyak na kaganapan sa mga hinaharap? Kung ikaw ay natatakot sa takbo ng mundo natin ngayon, kailangan mong panoorin ito. Pag-usapan natin ang huling laban na nakasulat sa Biblia. Magandang araw, gabi, anumang oras sa inyo na datnan kayo ng video ito. At ngayon ay pagpapatuloy natin ang pag-aaral natin sa serye ng End Times. Sa ang salitang Armageddon ay minsan lang nabanggit sa Biblia. Ito ay matatagpuan sa Revelation 16 verse 16. Ang ibig sabihin nito sa Hebreo ay Har Megiddo. Okay? O bundok ng Megiddo. Pero bakit doon at bakit magtitipon-tipon ang mga bansa? Ngayon, himay-himayin natin ang tatlong mahalagang katotohanan tungkol sa salita at sa huling digmaan na ito. Una, pag-aaralan natin ang conflict o tunggalian. Ang Armageddon ay hindi laban lang ng isang gera laban sa tao. Yun ang inisip natin, no? Mga bansa laban sa bansa. Hindi po. Ito ay ang pagtitipon-tipon ng mga leader, hari, presidente sa buong mundo sa ilalim ng impluensya ni Antichrist para kalabanin ang Diyos. Ayon sa Revelation 16 verse 14 na ang espiritu ng demonyo ang uudyok sa kanila. So akala ng mundo, ito ay labanan sa isa't isa. Gera ng bansa sa bansa. Pero ang totoo, pinagkakaisa sila ng galit laban sa manlilikha. Pangalawa po ay ang confrontation o yung tagpuan. Bakit sa Megiddo? Ito ay isang malawak na kapatagan sa Israel na naging saksi na rin ng maraming malaking gera sa kasaysayan. So, estratehiko ito na lugar para sa labanan. Dito, magsasama-sama ang mga hukbo mula sa silangan at kanluran. So, ibig sabihin, buong mundo na. Pero tandaan, kahit gaano pa kalakas, karaming armas, malaking armas ang dali nila, ang lugar na ito ay nakatakdang maging sementeryo ng mga taong ito. Okay? At ang panghuli, the conquest ang tagumpay. Ito ay ang pinakamahalaga. Ang Armageddon ay hindi close fight. Walang kaba dito. Ang pagdating ng Panginoon o sa pagdating ng Panginoong Jesus na makikilala natin sa Revelations 19, tatalunin niya ang kaaway sa pamagitan lamang ng tabak na lumabas o lalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang kapangyarihang salita, ang kanyang makapangyarihang salita. Ang Armageddon ay hindi kwento ng pagkatalo ng tao. Kung hindi, kwento ito na naganap sa paghahari ng Diyos. So, ano ang kahulugan nito ngayon sa atin? Una, huwag tayong matakot sa buhay natin ngayon. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Hindi ito usaping pampolitiko o pangdiktador. Kaya, magtiwala tayo. Pangalawa, kailangan nating mamuhay ng may kabanalan, lalo na sa panahon natin ngayon. Kung alam nating darating ang paghuhukom ng Diyos sa mundo, dapat tayong maging handa at tapat sa ating paglilingkod. Tanong, kaninong panig ka ba kabilang? Sa panig ka ba ng mundo na magtitipon-tipon sa Armageddon? O sa panig ng hukbo ng langit? Ang tanging paraan para hindi ka matakot sa Armageddon ay kung kakampi mo ang hari ng mga hari. Kaibigan, si Jesus ay namatay sa krus para sa iyong kasalanan o iyong mga kasalanan at nabuhay na magmuli kung tatanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas.